What's up, guys? Ito ang legendary anime One Piece. Episode 1132 na tayo. Kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang episodes, panoorin mo muna ito dito para makasabay ka ng maayos sa storya. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Tara na't magsimula. Nagpatuloy ang storya sa flashback ni Kuma sa Revolutionary Army, kung saan nasa state of emergency ang buong grupo. Humihingi ng backup ang mga kasamahan nila dahil sa hindi inaasahang pag-ambush ng kalaban. Pero kahit mahirap ang sitwasyon, sinabi ni Ivankov, "Sorry, hindi kami pwede. May dala kaming maraming sibilyan at sugatan sila." Pero seryoso ang sagot ni Kuma at sinabing siya na lang ang pupunta. Halata ang galit ni Kuma dahil sa pagkakakidnap kay Genie. Ngunit tumanggi si Ivankov at sinabing, "Hindi pwede, naging careless ka masyado simula nang makidnap si Genie." Pero nang naalala na naman ni Kuma ang nangyari kay Genie, hindi na siya nakinig kay Ivankov at agad umalis. Sa isang iglap, biglang dumating si Kuma para iligtas ang mga kasamahan niya. Iba ang Kuma na ito, ang Kuma na ito ay may halong galit at intensyon durugin lahat. Ang dahilan pala ng pagkidnap kay Genie ay para gawin siyang asawa ng isang celestial dragon. Kaya naman agad nag-rampage si Kuma sa mga royal guards ng Celestial Dragon. Halatang halata ang galit sa ating mabuting Kuma habang dinudurog niya ang mga kalaban. Unti-unting bumabalik sa isip niya ang sakit na naramdaman niya nung una niyang mabalitaan ang pagkuha nila sa babaeng mahal niya. Sabay bigay siya ng isang napakalakas na atake na halos nagpadurog sa buong syudad. Wala nang masabi ang mga rebelde sa taglay na lakas ni Kuma. Sabay sigaw ng mga tao dahil sa wakas, nagtagumpay na rin sila sa 3 taong pakikipagdigmaan sa mga Royal Guards, at lahat ito ay dahil sa Revolutionary Army. Pero si Kuma ay tila hindi pa rin masaya. Habang dumudugo ang mga pinaslang niya, andito pa rin ang galit sa puso niya dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung nasaan si Genie. Pagkatapos ng matagal na katahimikan, tumawag na siya kay Dragon at sinabing, "Napapagod na ako. Sasakay na lang ako ng barko pabalik." Pagkalipas ng 2 taon matapos makidnap si Genie at gawing asawa ng Celestial Dragon, sa isang barko ay may mag-ina ang umiiyak at tila nanghihina na dahil sa isang misteryosong sakit. Pagdating nila sa isang isla, habang seryosong nakatulala si Kuma, kumakaripas ng takbo si Ivankov papunta sa kanya sabay sigaw, "Kuma, meron tayong tawag galing kay Genie." Nabigla si Kuma at agad nagtatakbo. Nagsalita si Genie, "Hi Kuma, andito na rin ako." Sa wakas, sumaya ang dalawa nang malaman nilang buhay pa si Genie. Pero biglang nalungkot si Genie at sinabing, "Oo, buhay pa ako. Pero nagkasakit ako, kaya hindi na nila ako kailangan, at pinalayas. Di ba, ang swerte ko?" Pero agad nag-alala si Kuma at tinanong, "Anong sakit ang ibig mong sabihin, Genie?" Nagsalita si Genie at sinabing, "Gusto ko pa kayong makita lahat. Pero eto na ang huli kong paalam sa inyo." Nabigla sila at nagtaka kung ano ang ibig sabihin ni Genie. Napasabi pa si Kuma habang patulo na ang luha niya. "Anong sinasabi mo, Genie? Akala ko pa naman makikita na muli kita." Pero agad bumagsak si Genie dahil sobrang nanghina na siya. Agad siyang nag-sorry kay Kuma at sinabing, "Pasensya na, pero namamatay na ako. Hindi na ako tatagal." Hindi na kinaya ni Kuma. Agad tumulo ang luha niya at tinanong habang nanginginig ang boses, "Bakit? Ililigtas kita, Genie. Kukunin ko ang sakit mo." Sabay bagsak ni Kuma dahil sa sobrang pagkabigla. Sumagot si Genie, "Na-appreciate ko ang kabutihan mo, Kuma, pero huwag ka nang pumunta. Ayokong makita mo ako ng ganito." Kaya nagsisigaw si Ivankov, "Genie, anong sinasabi mo? Nasaan ka? Ililigtas ka namin." Bigla namang pumasok sa isip ni Kuma ang simbahan na tinirhan nila ni Genie noon. Agad siyang nagtatakbo at sinabing, ayun lang ang lugar na babalikan ni Genie. Habang papunta roon si Kuma, sinabi ni Genie kina Dragon at Ivankov, "Alagaan niyo si Kuma, ha? Sobrang bait niya." Sabay dagdag niya, "At lagi mong tatandaan, Kuma, mahal na mahal kita." Pero ang mga huling salitang yun ay hindi narinig ni Kuma, dahil mabilis siyang bumabagtas sa daan papunta kay Genie. Pagdating ni Kuma sa lugar kung nasaan si Genie, nagulat siya sa nakita, ang katawan ni Genie ay tila walang malay, puro kristal ang anyo. Napatanong si Kuma, "Anong nangyari sa'yo, Genie?" Kaya sinabi ng matanda, "Sinabi sa amin ni Genie na kapag naarawan siya, ang balat niya ay magiging kulay asul at kasing tigas ng bato.
Habang nakatingin sa walang buhay na katawan ni Jeannie, agad naalala ni Kuma ang masasaya nilang alaala, lahat ng tawa, hirap, at mga pinagdaanan nilang magkasama. Kasabay ng sakit, sumagilin sa isip niya ang pagsisisi. Hindi niya tinanggap ang alok ni Jeannie na magpakasal sila. Sabay hagulgol siya ng iyak sa sobrang sakit ng kanyang damdamin. Biglang natigil si Kuma nang makita ang isang batang umiiyak. Sinabi ng matanda, anak yan ni Jeannie. Ginawa niya ang lahat para madala ang kanyang anak sa ligtas na lugar. Dahil dito, pinangako ni Kuma na aalagaan at palalakihin niya ng maayos ang anak ni Jeannie. Pagkatapos nito, inilibing ni Kuma si Jeannie sa isang maayos na lugar. Maya-maya, pinapagalitan siya ng mga matatanda dahil mali-mali ang pagpapainom niya ng gatas sa sanggol. Pero nang matutunan ni Kuma ang tamang paraan, sobrang natuwa siya dahil napatahan niya ang kanyang anak. Sobrang natuwa rin ang mga matanda at sinabing, parang si Jeannie rin ang batang ito, napakatakaw. Napatawa si Kuma, pero bigla siyang naluha nang maalala si Jeannie. Lumipas ang ilang panahon, unti-unti nang lumaki ang bata, natutong maglakad, natutong magsalita, at paulit-ulit niyang tinawag si Kuma. Papa, Papa, na nagpaluha kay Kuma, sabay yakap niya sa bata at sinabing, Oo, ako ang papa mo. Lumipas ang ilang panahon, at sa wakas, bumalik na muli ang saya sa buhay ni Kuma, dahil sa kanyang anak na si Bonnie. Masayang pinalaki at inalagaan ni Kuma ang anak niya. Minahal niya ito ng todo, higit pa sa pagmamahal niya kay Jeannie. Bumuo sila ng maraming masasayang alaala sa isa't isa. Kahit na minsan ay wala si Kuma dahil nasa Revolutionary Army, hindi siya kailanman nawala ng oras para sa kanyang anak. Isang gabi, kahit kagagaling lang niya sa gera, tumatakbo si Kuma pauwi, may dalang pasalubong. Natuwa siya dahil laging nakaabang si Bonnie, sabik na sabik siyang makita ang ama. Ngunit, hindi napapansin ni Kuma na may tumutubong kristal sa pisngi ni Bonnie, katulad ng nangyari sa kanyang ina. Nang mapansin ito ni Kuma, agad niyang isinara ang buong simbahan at siniguradong walang liwanag na makakapasok. Nagtaka ang kanyang mga kaibigan at tinanong kung bakit niya ginagawa ito. Kaya agad niyang ipinakita ang kristal sa pisngi ni Bonnie. Nagulat sila, alam nila, ito ang parehong sakit na naging dahilan ng pagkamatay ni Jeannie. Agad silang nagtatakbo, naghahanap ng doktor. Pero kahit ilan pa ang kanilang matawag, wala ni isa ang may alam kung anong sakit ito, o kung paano ito gagamutin. Dahil dito, nagpunta si Kuma sa Revolutionary Army at nagsabing, aalis na ako, nagkasakit ang anak ko, katulad ng kay Jeannie. Nagulat sina Ivankov at Dragon. Pero buong puso namang sumagot si Dragon. Sige, Kuma, mabuhay ka nang walang pagsisisi. Samahan mo ang anak mo, at ako na ang bahala. Hahanapin ko ang pinakamahusay na doktor sa buong mundo. Nagpasalamat si Kuma at agad na umalis. 5 taon ang lumipas. 5 taong gulang na si Bonnie. Hinahabol niya ang mga batang kapitbahay at sumigaw. Lumayas kayo rito, mga takmol. Tila siga pa si Bonnie, kamukha at ugali ng kanyang ina, masungit sa iba. Inaapi siya ng ibang bata. Hindi ka na makakalapit sa liwanag, vampira ka kasi. Agad naman silang sinugod ni Bonnie at sinipa, kaya't nagtakbuhan ang mga ito. Tinawag siya ni Kuma at sinabing, huwag kang pupunta sa liwanag, anak. Pag makita kitang tumatakbo, nanginginig na ako sa kaba. Sumagot si Bonnie, ano ka ba, papa? Masyado kang, oy, joke lang you know. Pero mariing sumagot si Kuma. Please, anak, wag, kahit joke lang. Ngumiti si Bonnie at sabing, sige po, papa, hindi na, ayoko kasing nalulungkot ka. Dahil sa narinig, natuwa si Kuma. Agad niyang niyakap si Bonnie habang umiiyak. Kaya naman natawa si Bonnie at sabing, ang iyakin mo talaga, papa. Sabay nagsumbong si Bonnie, ang mga takmol na yun kasi, pinagtitripan ng kristal sa mukha ko. Pangit ba ito? Pero wala akong magagawa, sakit ko yan eh. Agad lumapit si Kuma. Hinawakan ang mukha ng anak, at sinabing, hindi no, napakaganda ng kristal na yan, kaya sila naiinggit. Dahil sa narinig, agad natuwa si Bonnie. Kinagabihan, tinanong siya ni Kuma, anak, kapag gumaling ka, saan mo gustong pumunta? Ngumiti si Bonnie at sabing, gusto ko sa Sky Island, papa. Dahil mas malapit yun sa araw, ibig sabihin, mas malapit din yun kay Sun God Nika. Sure akong gusto mo rin siyang makita, papa. At sa pagbanggit ng pangalan ni Nika, sumayaw agad si Kuma. Tuwang-tuwa si Bonnie.
Eto na, sasayaw na naman kami ng Nika dance. Habang sumasayaw, napag-usapan nilang kapag nag-20 years old na si Bonnie, pupunta na sila sa Sky Island. Sabi ni Bonnie, siguradong magaling na ako nun, Papa. Ngunit, kinagabihan, habang tulog na si Bonnie, kausap ni Kuma ang isang doktor. Sabi ng doktor, ang anak mo may sintomas ng isang sakit na matagal na naming pinag-aaralan. Ang tawag dito ay Sapphire Scales. Nagulat si Kuma, sa wakas, isang doktor na may alam tungkol sa sakit. Dagdag pa ng doktor, anumang uri ng natural light, mapa-araw o buwan, ay nagpapalala sa kondisyon niya. Pero kahit hindi siya ma-expose, patuloy pa rin itong kakalat sa katawan. Nabigla si Kuma, wala na ba talagang paraan para magamot siya? Kahit ano, basta mabuhay ang anak ko. Maging ang doktor ay naging seryoso. May isang bagay kang dapat malaman, Kuma. Tumigil saglit ang doktor bago muling nagsalita. Ang anak mo, may 5 taon na lang na natitira. Hindi na niya aabuti ng kanyang ika-10 kaarawan. Parang gumuho ang mundo ni Kuma. Halos mawalan siya ng ulirat. Pinalaki ko siyang malusog, bakit ganito? Bakit parang paulit-ulit na lang ang sakit at pagdurusa sa buhay ko? Nang binuksan niya ang pinto, nagulat siya. Gising pa pala si Bonnie. Narinig ko yun, Papa. May nagsabi ng 10 years old. Anong meron sa 10? Agad nagkunwaring masaya si Kuma. Sabi ng doktor, pag nag 10 years old ka daw, gagaling ka na. Biglang tumili si Bonnie sa tuwa. So makakalabas na ako ng bahay? Pwede na tayo maglibot at magkasama palagi, Papa? Oo naman, anak. Siguradong gagaling ka, pag nag 10 ka na. Lumipas ang 1 taon, ngunit tila nauulit ang bangungot ng Sorbet Kingdom. Nagkakagulo na naman ang mga tao, takbuhan, sugatan. Isang grupo ang lumapit kay Kuma. Bumalik na naman si King Bekori. Sabi niya, wawasakin niya ang lahat at gagawin tayong alipin. Napamaang si Kuma. Hindi pa man siya nakakabangon, isang bagong delubyo na naman. Pero ngayon, mas mahirap, dahil may anak na siyang ayaw niyang madamay. Ayaw niyang maranasan ito ni Bonnie. Grabe, tagos sa puso ang kwento ng buhay ni Kuma. Napakatatag niya bilang ama. Abangan ang susunod na kabanata. Kaya huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality recaps kagaya nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.